Hey, what's up mga kakirig? For today's video mga kakirig, no? So, sideline muna tayo bilang ninja mga kakirig. Ninja ng kunuha. Joke lang mga kakirig, no? So, for today's video mga kakirig, matagal akong hindi nakagawa ng bagong content mga kakirig, no? Kasi medyo naging busy tayo sa pagiging ninja natin mga kakirig. So, joke lang yan mga kakirig, no? So for today's video mga kirig is may kasamahan tayo or kabaro na nagpatulong mga kakirig, no. So about motor control pa rin. So nagpagawa siya ng or nagpatulong siya ng paano gawin yung diagram sa project nila. So believe ako sa batang ito mga kakirig kasi porsigido talaga siyang matuto, no. So tinry ko rin yung tinry ko na rin lang na i-guide siya, no? Kasi nakita ko kasi talaga sa kanya na porsigido siya na matuto. So mga kakirig, so bali ang pinapagawa niya mga kakirig is ganito na setup. So may deep well siya mga kakirig, no? May submersible pump siya. Tapos may may reservoir. May tank siya, no? Meron siyang tangke, so ibig sabihin from deep well, tapon niya sa tangke, no? Tapos after ng tangke mga kirig, may dalawa siyang booster pump, no? Ang booster pump ihigop sa tangke, tapos ipapasok niya sa bladder tank or yung pressure tank natin mga kirig, no? Niya mga kirig. So may bladder tank siya. So ang dalawang pump na to mga kirig is salitan mga kirig, no, ng andar. So every time na mag-off yung isa, so bali isa lang yung andar, so alternate yung operation nila pero naka-automatic siya mga kirig, no. So tapos pagkatapos ng bladder tank mga kirig, so itatapon na niya to distribution mga kirig. So ito lang yung hiningi ko sa kanya, no. So sabi ko sa kanya, sir, i-drawing mo lang yung process flow kung anong yung setup mo diyan, tapos ako na yung magdi-design or gagawa ng control circuit. Ikaw na lang yung mag-revise kung may babaguhin ka sa design ko. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa niyang diagram ang kanyang project. So papakita ko muna yung process flow na ibinigay niya sa akin mga kirig, no. So sa kanyang sinabi, may deep well sila mga kirig. So kunwari ito yung deep well niya. So ito yung ground level mga kirig. So ibig sabihin ground level yung lupa. So ito yung submersible pump niya mga kirig, no. So submersible pump, tapos itatapon niya sa tangke nila. So may tangke sa yung reservoir. Ano bang bigkas, no? Reservoir na tangke. So ito yung pipe kunwari. Pipe kunwari. So yung tubig dito sa deep well, itatapon niya or ipapasok niya dito sa tangke, no, sa reservoir tank niya, no. So ipapasok niya dito. So next mga kirig, dito naman may dalawang booster pump, no. So ito yung pump 1, ito naman yung pump 2. So dito sila kukuha sa ito kunwari yung linya ng tubig or flow mga kirig, no. So yung pump 1 or yung booster pump 1 at pump 2 niya is dito kukuha sa tangke. Hihigop sila, no, pahigop naman. Tapos itatapon nila dito sa bladder tank or yung bladder tank pressure tank, no. Pareho lang yan, no. So yan. So ito yung bladder tank niya. Tapos dito na yung last is to sa distribution line. So sabi niya i-distribute itong tubig sa isang building, no. So bali ang sabi niya mga kirig is dalawang controller ito. Kasi ang location ng submersible pump is malayo. So bali dalawa, one controller for submersible pump at isang controller dito sa dalawang pump na alternate operation. So ang unahin natin mga kirig, ang ginawan ko na
diagram is itong sa submersible pump niya, no? So may binigay siya na mga materyales na nasa kanya. So pasensya na sa pink natin na kukuha ng kirig, no? Kinulayan niya ng anak ko, ng baby girl ko. Shout out pala kay baby girl Ava. So ito na yung kinulayan mo, anak, no? So nakita na sa video sa vlog ko, mga anak. So balik tayo, mga kirig. So sana ba tayo ngayon? Sana ba tayo nun? So unahin natin gagawin, mga kirig, kasi itong sa submersible pump natin, no? So bali ang ginawa ko, mga kirig, kasi may ibinigay siya na materials, kasi yun yung nasa kanya. So isang voltage sensor, timer, on delay timer, magnetic contactor, thermal overload, at saka dalawang floatless relay. So at saka mga breakers, pilot light switch, ay ganyan, mga kirig. So yan yung binigay niya sa akin. So ngayon ginawan ko ng diagram yung design niya, mga kirig. So siyempre dalawa yung floatless relay niya, kasi isa dito, isang floatless relay protection sa pump na kapag maubusan na ng tubig, so automatic na mamamatay yung submersible pump natin. So ang isang floatless relay naman, mga kirig, is dito sa tangke, no? Dito sa loob ng tangke, na kapag mapuno or tataas na yung level ng tubig dito sa tangke niya, is automatic rin na mag-off yung controller or submersible pump. So kung nakaset ng auto. So meron din siyang manual, no? Kung manual niya, mga kirig, so hindi siya maka-cover, or hindi, kapag naka-manual siya, mga kirig, hindi siya ma-set. Kapag naka-set siya ng manual, mga kirig, wala siyang protection, mga kirig, kasi naka-manual siya. So ito yung ginawa ko una sa kanyang submersible pump. So ito ay sa submersible pump na controller niya, mga kirig, no? Pasensya na, mahina na yung ink, no? Submersible. Ay. So control circuit to, mga kirig, no? So una is ito yung circuit breaker, no? Circuit breaker for control circuit niya. So ayan. So may voltage sensor siya, mga kirig, or monitor over under. So ito yung BM or VS or voltage monitor or voltage sensor. So tapos ito yung auxiliary contacts niya. So ito yung line 1 at line 2, or ito yung neutral side line, no? Circuit breaker. Yan. So ito yung voltage sensor na coil, no? So ito naman yung voltage sensor ng ito naman yung auxiliary ng voltage sensor, o normally open. So kapag normal volts ang ma-detect ni voltage monitor, so magko-close yan sa, mga kirig. So dadalo yung kuryente natin dito. So may on delay timer siya, mga kirig. So siguro anti-flicker to, mga kirig, no? Or fluctuate. So ganun din sa mga ginagawa ko sa aking mga controller. So TR, lagyan natin yung timer. So usually nakaset siya mga 1 minute lang, no, pa to, no? Para iwas lang sa fluctuation, mga kirig. So dito rin nilagay ko yung normally open ng TR. So timer. So normally open to. So after ma-reach ng time niya, mga kirig, after ma-supplyan, so magko-close to, mga kirig, no? So kung ang yung voltage sensor, mga kirig, kapag may built-in na delay na mag-on, so pwede na walang timer. So kaso yung voltage monitor na ginamit niya is walang built-in na delay to on, mga kirig, no? So kaya may timer siya. So ayan. So next, mga kirig, is selector switch, mga kirig, no? So for auto and hand, no? So yan, ito yung selector switch niya. So unahin ko is yung sa hand. So syempre pag mag-hand tayo, may stop button at saka start button. Saka ito yung magnetic contactor coil natin, at saka yung overload niya.
TOR or OL. So ito yung A1. So A1 ito mga kirig, no? So ang next mga kirig is yung auto. So hindi na record kanina mga kirig, no? So akala ko na record na. So pinost ko kasi humina yung ano nito. So akala ko naka-record na lagi lang ako nagsasalita. Akala ko naka-record, hindi pa pala. So again mga kirig, so tapos na yung manual natin. So dito naman tayo sa auto. So dito is ang FR1 natin mga kirig. Floatless relay number 1 is dito sa deep well, no? So ang trabaho ni FR1 dito or floatless relay is kapag mababa na yung tubig sa deep well natin, so mamamatay yung pump natin or submersible pump. So ito, ang ginamit ko na symbol is sa level switch or sa float switch na symbol ang mga kirig, no? So pwede rin itong symbol na normally open na ganito lang, no? So ang ginamit ko lang dito sa floatless relay na symbol is sa float switch, so normally open. So ibig sabihin nito mga kirig na kapag mababa yung level is naka-open yung sensor natin or yung auxiliary contacts, no? So kapag mataas yung level ng deep well natin na tubig, so magko-close to mga kakirig, no? So yan yung floatless sensor natin number 1, floatless relay. So number 2 is ang FR2 is normally closed. So ang FR2 natin is ang floatless relay number 2 natin is dito sa tangke nakalagay. No, kapag mag high level or tataas na yung tubig, ma-reach na yung maximum na level is automatic din na mamamatay yung submersible pump natin. So ang ginawa kong symbol dito is normally closed. So ang symbol na ito pa rin isa sa float switch, no, yung may bula-bula, no? So kapag ibig sabihin nito kapag mataas yung tubig, so lilitaw yung pero sensor to mga kirig. Kapag magsasabi tayo ng floatless relay, sensor to mga kirig. Pero dito lang ang ginamit ko na symbol is sa sa float switch, no? So para maintindihan nyo talaga, no? So close yung ginamit ko para pag mataas yung tubig, mag-open siya mga kirig. So tapos dito siya, so yan kikilos yung ganito ang function ng auto natin dito mga kirig. So bali dalawa yung floatless dito, isa floatless relay 1 at floatless relay number 2, no? So pwede rin kahit anong auxiliary contacts position yung gamitin niyo dito. So pero ito yung madaling maintindihan mga kirig, no? So kung basta ito yung madaling maintindihan natin. So ito is dito is ano siya na draining process kasi hihigupin niya yung tubig dito. So ito yung magiging draining process natin. Dito naman is yung filling process kasi papasukan niya ng tubig mga kirig, magfi-fill siya. So dito is draining, ito yung filling, no? Na kapag mapuno, mag-open, kapag maraming tubig, mag-close, kapag mababa yung tubig, mag-open. So sa filling is maraming tubig or tataas yung tubig, mag-open, so mamamatay. So kapag mababa yung tubig, so magko-close. So ito yung filling natin, no? So tapos na yung auto natin na circuit. So next mga kirig is dito sa pilot light natin. So sabi niya may dalawa siyang available na pilot light. So gagawin natin na run at saka stop kasi green at saka red lang yung sa kanya doon. So ito yung magnetic contactor auxiliary contacts for run. Ito naman yung close for stop. So makikita nyo dito mga kirig, dalawang normally open na nagagamit natin dito na setup. So kunwari yung magnetic contactor nyo mga kirig isang available is isang auxiliary contact lang na normally open, no? Tapos may pilot light kayo. So ang gagawin nyo mga kirig, dito na lang nyo i-connect yung pilot light nyo gaya sa drawing ko dito mga kirig, no? So dinalat ko lang kasi option lang to, no? Optional lang po siya. So kung isang auxiliary lang yung available yung magnetic nyo. Pero kapag gusto nyo talaga na may kanyang auxiliary contacts yung run natin, so dyan na tayo pwede mag-add ng contact blocks, no? Or relay. So kung may relay kayo, kung relay yung gagamitin nyo, so ganito, dito nyo lang i-connect yung relay dito, no? Or i-interlock nyo dito sa kanyang auxiliary contacts. Tapos yung auxiliary contacts ng relay is dito nyo ilalagay. So imbis na MC, so gawin nyo R1.
So pwede MCR1 yung tagging nito mga kirig, ibig sabihin magnetic contactor relay, no? So ganyan pag relay. So ayan mga kirig. So ang next na connection na to, ang last nito is yung connection ng mga floatless relay natin. So next mga kirig is yung coil ng floatless relay natin mga kirig, no, yung FR1 at saka FR2. So may coil yung floatless relay kasi electronic device to mga kirig. Di gaya nung float switch lang is yung bula-bula lang tayo yun mga kirig, no. So dito lalagay natin yung FR1 na coil. So FR1, no. So floatless relay number 1, ito yung sa deep well. So ito yung mga sensor niya na ilalagay niya sa tangke at sa itong sensor sa FR1 is sa ilalim ng tulay, ilalim ng deep well, no? So E3 madalas may symbol yan na E3 for ground, E2 for yung lower level, E1 for high level, no. So ibig sabihin niya mga kirig, kapag nandito yung tubig basta ito yung sensor, ito yung mga sensor niya mga kirig, no, E3, E2, A1, no. So ang sa FR2 naman yung sa tangke, floatless relay number 2, FR2 mahina yan, makas. So ganun din yung setup E3, E2, E1, no? So ito yung ito is yung explain ko konti yung mga kirig na sensor niya. So E3, so ito yung E3, E2, E1. So kapag yung madalas ito yung E3 yung ground mga kirig, no? So kapag yung tubig mga kirig is dito lang sa E2, so sa draining process hindi aandar si submersible kasi yung tubig nandito lang sa ito. Kailangan aabot yung tubig dito kay E1, no? Para itong itong auxiliary contacts niya magko-close to, no? Gagalaw to kapag dito sa E1 yung tubig, no? So kapag bababa naman sa E2 yung tubig, so babalik na mas bababa pa sa ito, so babalik na mag-open itong FR1 natin na auxiliary contacts. So dito naman sa FR2 mga kirig, so ganun din yung setup niya, E3, E2, E1. Klaro po ba? So lapit natin. Ayan. So kapag yung tubig naman sa tangke natin is nasa E2, so still na close pa rin itong auxiliary contacts natin, no? Kasi yung level naman, kasi filling tayo mga kirig, tapos normal close tong gamit natin. So yung kapag yung ang tubig is nandito po sa E2, so kung tuwari dito lang sa loob, E3, E2, E1, no? So mataas na level yung E1, middle, ito yung pinaka mababa E3. So E3 is ground lang. So kapag yung tubig nasa E2 pa lang mga kirig, so itong floatless relay natin number 2 na auxiliary contacts, hindi pa yan mag-open. So hindi pa yan siya mag-open. So saka lang siya mag-open mga kirig kapag yung tubig natin is aabot sa E1, dito sa E1, no? So kapag aabot sa E1, so dyan pa siya mag-open, no? I-cut niya yung supply sa magnetic contactor. So siyempre yung magnetic contactor natin is mamatay kasi naka-open na yung circuit niya. So babalik yan siya mag-close mga kirig kapag bababa na sa ito or lagpas sa level ng ito. So babalik din na mag-close ito. So yan yung feeling natin mga kirig. So sa submersible pump, ito yung una nating diagram. Ito yung unang diagram ko na binigay sa kanya, no? So sa palagay ko parang okay naman to kasi nag-update siya, finalo niya ito, niwinairingan na niya yung submersible niya mga kirig, no. So ito yung first na control panel niya. So ang second na control panel is yung sa dito sa ang second na control panel is dito sa pump 1, booster pump 1 at booster pump 2, no. So ang
Ang process naman ng pump 1 at pump 2 dito mga kirig is draining. So i-drain niya yung tangke, higupin niya yung tubig na sa loob ng tangke na which is yung si submersible, siya yung naglalagay ng tubig. So si pump 1 at pump 2 naman, siya naman yung maghihigop mga kirig at ipapasok niya dito sa bladder tank or yung pressure tank. Tapos yung pressure tank na yung magdi-distribute sa tubig sa building, no mga kirig. So ito naman yung pangalawang panel niya mga kirig. So salitan or alternate operation siya mga kirig. Sabi niya alternate operation to, no? Isa lang yung aandar at saka salitan niya ng andar mga kirig. So ito yung next na gagawin natin. So next mga kirig is yung sa booster pump 1 at booster pump 2 natin mga kirig, no? So ganun din, control circuit, booster pump 1 at 2. Booster pump 1 and 2. Control circuit ng mga kirig, no? Yan. So ganoon pa rin, ito yung pangalawang panel natin, panel niya, no? So yan. Circuit breaker ng control circuit. So kung 220 lang yung supply niya mga kirig, so no need na maglagay tayo ng control transformer. So kapag yung power supply niya is 440, so dyan na tayo, or 440 or 380 or 220 up, so dyan na tayo maglalagay ng control circuit, no, para makakuha tayo ng 220 volts. So kunwari ito na yon, 220 volts lang to. Kung yung madalas talaga 220 volts, no, pero may 24 volts din na supply. So kahit 24 or 220 volts mga kirig, so ganito yung setup natin. So ganun pa rin, may voltage sensor siya or monitor. So ganun pa rin, VM, voltage monitor or sensor. So single phase rin to siya, single phase lang to mga kirig. Kasi kapag 3 phase is maiba na rin yung connection ng voltage sensor at phase failure natin. So ito is over under to mga kirig. So ganun pa rin, no, gaya sa submersible, may open dito na auxiliary contacts, no? So kapag gusto nyo, mayroong normally closed din si voltage monitor na auxiliary contact, so pwede din gamitin yon as indicator mga kirig, no, na kapag nag-fail yung voltage niya or na-detect niya is abnormal yung voltage, so ilaw yung indicator light niya na at saka lalagyan nyo ng tagging na voltage fault ba ngayon or ganyan mga kirig. So yan yung isa sa ng voltage monitor natin. So ayan, normally close. So depende rin yan sa klase ng voltage monitor mga kirig, no. So may ibang voltage monitor rin na is reverse yung galaw ng auxiliary contacts niya. So mayroong iba na close yung gagamitin natin, no, dito. Saka lang siya mag-open kapag may abnormalities na ma-detect niya. So sa kanyang ipinakita na voltage monitor is ganito yung setup niya. Na kapag normal voltage is magko-close, ang open is magko-close. So ito yung nasa drawing ko. So next is meron din siyang timer mga kirig, on delay timer. So ginaya ko lang yung sa setup sa submersible pump, no? So ayan, so andito rin yung normally open ng timer o timer on delay timer natin mga kirig. So ang sa booster pump 1 natin is salitan to na andar. So sabi niya may kanya-kanyang selector switch at saka mga push button na auto, hand at saka off. So dito sa alternate operation ng booster pump niya mga kirig is maraming pwedeng maging design dito. Pero ang ibinigay ko sa kanya is yung simple lang para masunod niya talaga or maintindihan niya talaga, or yung basic lang na muna na setup yung binigay ko sa kanya mga kirig, no. Pero sabi ko sa kanya, pero kung may idea ka na, pwede mo na itong i-revise, no? I-revise mo itong ginagawa ko para kung gusto mong i-upgrade. So ngayon ang ipapakita ko is yung basic lang na or yung simple na setup, no. So dito sa booster pump mga kirig, so siyempre ang sabi niya ang gagamitin pa rin niya is yung floatless relay. So
may floatless relay din siya, protection ng pump mga kirig, na kapag umabot dito sa pinakababa na level, so mag-off automatic yung dalawang pump natin. So may FR1 tayo dito na tagging or floatless relay number 1, no mga kirig. So dito rin may protection din tayo sa motor at saka sa pipeline, yung pressure switch, no? Pressure switch or PS. So sa pipeline may pressure switch at saka gauge na kapag mag-set kunwari is 60 PSI lang yung hanggang sa 60 PSI lang yung ipapasok nila dito. So mag-off yung pump na umandar. So pag umabot ng 60 PSI, off yung pump, no? Kapag bumaba na kunwari 30 PSI, kapag bumaba ng 30 PSI yung pressure sa pipe or sa linya or sa tangke, so andar ulit yung motor or pump natin. So salitan sila mga kirig. So dito yung alternate nila dito mga kirig is controlled by pressure switch, no? So dito ko na lang muna sila binase sa alternate kung naka-auto sa pressure switch. So dito is wala, stable lang sila mga kirig, no? Kasi mas madalas ang mag-under at saka magka-run at saka stop nito na mag-trigger is madalas itong nandito sa bladder tank, no? Kasi dito kung malaki yung tanke dito, remain marami lang yan yung tubig mga kirig, no? So dito yung madalas na mag-on off, no? Mag-triggering device. So yan yung ginawa ko dito sa diagram. So una is selector switch for ito yung selector switch for SS1. So pump 1. So ito yung hand, just like sa submersible hand, may start stop at saka MC1, OL1 or TR1. So ito yung sa pump 1, no? So latching MC1 yan mga kirig, no? Latching nya. So stop, stop at saka start. Sorry, stop yan, no? So sa auto mga kirig, dahil isa lang yung floatless relay niya, so para makatipid siya, so ang ginawa ko ganito mga kirig. So dito yung floatless relay niya normally open, yan, no? FR1 yan na auxiliary contacts. So ito yung auto mga kirig. Tapos dahil alternate operation mga kirig, so dito ko nilagay yung normally open ni AR. Ano ba si AR? AR is alternating relay. So ito yung command ng pump 1 at pump 2 na mag-alternate. Pero ang triggering device nila or sensor is yung floatless relay. Oh no, hindi floatless relay mga kirig. Ang triggering, hindi pala, mali. Ang triggering ni AR is yung pressure switch. So ipapakita ko mamaya mga kirig. So AR normally open dito mga kirig, no? Yan. So ito yung sa pump 1 na control circuit. So sa control circuit naman ng pump 2 is ganun din, no? Ito yung hand, stop, start, MC2, OL2 or overload or TOR. So ito yung pump 2. So may latching dito, MC2. So dito yung AR natin normally closed to, no? Alternating relay. Yan. Tapos yung auto niya, naka-auto na circuit is dito kinuha, no? Dito. So hindi yan connected. So ibig sabihin niya mga kirig, ang auto nila mga kirig is interlocked by floatless relay mga kirig, no? So dito is AR. So yan yung kung makita nyo open dito, ito close. So, kapag naset ng auto basic lang to niya mga kirig, na basic lang to na alternate operation. So hindi ito perfect pero gagana naman. So yan. So kapag ano ba yan? Kapag first, so, makita nyo dito close dito si P2. So kung ang gagamitin natin na AR yung ratchet relay, kapag na-on yun, na supply ng power, ito yung una na under si P1 kasi mag-close ito yung mag-open, no? Kapag again naman, pag
kapag ma-off at saka ma-on naman yung ratchet relay natin or alternating relay, so mag-open na to, babalik sa dati, ito naman yung mag-close. So mag-alternate sila. So yung connection naman nito sa AR mga kirig is ganito. So dito ko na lang continue mga kirig, no. So ang AR mga kirig is ito. Yan na, oops. Oops. Continuous yan mga kirig ha. So ang AR is kinokontrol ng pressure switch natin. So normally close yung gagamitin natin na pressure switch. So ito yung AR natin or yung ratchet relay, yung ganyan mga kirig. Alternating relay. So ganyan. So every time na aabot ng 60 PSI mga kirig, mag-open ito. So mamatay sa ganitong setup, kapag dito close, so mag-close dito si AR, open to. So unang under kapag naka-auto mga kirig, unang under is si pump 1, no? So kapag nag-open to, mamatay si AR, tapos babalik mag-low pressure, ma-activate naman yung AR, alternating relay, mag-open ito ulit, ito naman yung mag-close. So yan yung trabaho ni AR dito. So si AR is controlled by pressure switch, no? So yan ito na yung simpleng setup natin sa booster pump niya mga kirig. So hindi ito perfect mga kirig. So sabi ko, pwede niya i-revise ito kapag marami kang kapag enough yung mga devices mo, pwede mong i-revise ito or ipa-revise mo sa akin, no? So sabi niya okay na. Okay ito. So sa dito din na setup, medyo simple lang, no? Kung makita nyo, simple lang talaga yan na setup mga kirig, no? So ang mga pilot light natin is dito, gawin natin. Continue natin. MC1, ito yung sa pump 1, run. MC1 pa rin, normally close. Ito yung stop. So MC2 for pump 2, run. Sinsya na. So MC2 stop. So si MC2 is pump 1, pump 2. MC1 is pump 1, MC2 is pump 2. So yan lang mga kirig, no? So simple lang talaga yung napakasimple lang, napakasimple lang talaga ng diagram niya mga kirig. So again, hindi ito perfect, pero gagana ito mga kirig, no? So gagana talaga yan mga kirig. So pwede nyo i-revise, sabi ko, pwede nyo yan i-revise mga kirig. Maraming magiging design, pwede maging design niya mga kirig, pero ito yung binigay ko, simple lang. So ayan mga kirig, so sana naintindihan ninyo yung explanation ko, yung simpleng explanation ko or simpleng diagram ko sa setup na yon. So kung meron kayong ipapagawa or meron kayong kung gusto nyo magpatulong sa mga diagram, so PM nyo lang ako. PM nyo lang talaga ako mga kiring, no? So pero try ko yung best ko na magawa yon. So kung simple circuit lang mga kirig, yung common na mga gawain or mga ganon lang is pwedeng libre na rin yun mga kirig, no? Huh? Pag project nyo, yung mga project nyo talaga, yung mga pakyaw nyo or ano, so pag-isipan natin. Nani? Mag-usap tayo sa presyo. Pwede. So depende yan mga kirig, no? Magsabsaya pa, depende sabot mga kirig. So yan lang for today's video mga kirig, yan lang muna. So sana sa mga baguhan at sa mga master natin dyan, so sa mga master natin yung nanonood, so correct na lang me if I'm wrong mga kirig, because I'm not perfect mga kirig. I'm just trying to help our co-electricians mga kirig na gusto matuto na motor control. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kirig.